Magandang araw sa inyo mga ka-agri. Isang panibagong vlogs, isang panibagong pagkakalamansi na naman. Itong ating vlogs ngayong araw ay medyo tips lang po ito sa mga nag-aabang ng presyo ng kalamansi. May mga palakihin na kalamansi. At share ko lang po yung tips na to. At may maganda tayong balita sa kalamansi. Tumitinag lang po ang kalamansi. Maangat na uli ang presyo niya. Mga nakakaraang linggo lang galing tayo sa 600 ang kuhanan sa puno. Ngayon po ay 1,150 na po ang kuhanan dito sa puno, dito sa amin sa Haid, Nueva Ecija mga ka-agri. Pero syempre iba-iba po yung presyo niya, depende sa lugar. May mga lugar po kasi na mas mataas pa doon sa presyo natin at may lugar na mas mababa po doon sa presyo ng kalamansi. Kumbaga hindi po pang kalahatan yung presyo ng sinasabi ko. Kumbaga dito lang po yun, balita ko lang dito yun sa lugar namin sa Hain, Nueva Ecija mga ka-agri. 1,150 na po ang kuhanan sa puno. Magandang balita yan kasi medyo mabilis po yung pagkataas kasi galing tayo sa 600 nito lang mga nakaraan linggo lang, tapos ngayon 1,150 na mga ka-agri. Kaya magandang balita yan at tips ko na din yan sa mga nagpapalaki ng bunga ng kalamansi ngayon. Tulad nung sa akin na to, meron tayong pitasin dito na mga pang siguro yung mga pang lang, yung mga una-una na hindi, kasi yung kalamansi kapag ganito na medyo may edad na, mga nasa 5 to 6 years old na, ano yan, di nawawala ng pitasin niya mga ka-agri. Monthly may mapipitas ka talaga dyan kahit paunti-unti habang nagpapalaki ka ng mga volume na bunga ng kalamansi mo. Tulad na sa akin, may volume ako, pinapalaki ko yan pero meron pa rin na napipitas yan paunti-unti. At ako meron niya ako ngayon, napitasin ako ng pansampung red bag siguro mga ka-agri. Yun lang ang tansya ko. At yan, ang tips ko dyan, tulad ngayon maangat na yung presyo, tumitinag na, ipapapitas ko na yan. Tsaka ako ngayon gagastusin din sa kanya yan, pambibili natin ng abono yan, ng foliar, pampalaki, para mahabol na natin yung presyo ng kalamansi. At ang maganda nga dito mga ka-agri, maangat yung presyo ng kalamansi pero malapit-lapit na rin pong pitasin nyo sa atin. Siguro ito sa akin na to, malapit nang matapos ang buwan ng January ng 2024. At kung mahalawang ko to hanggang sa susunod na araw, kasi yun ay gagastusin ko din dito sa kalamansi. Pambibili natin ng abono at ipang bibili natin ng mga foliar na para ma-boost yung bunga ng kalamansi natin inaalagaan at para mabilis tayong makapitas at habulin na natin yung presyo mga. Kaya tips ko lang yan sa mga nag-aabang ng presyo ng kalamansi. Lalo na dito sa lugar namin sa Nueva Ecija, yung mga may kalamansian dito na nag-aabang din ng presyo. At saka yung may palakihin na kalamansi na katulad dun sa akin, mga gaholin na tres, ang laki tapos gaholin. Tips ko lang sa inyo, pwede na kayo dyan na i-boost nyo na yung kalamansi ninyo. Kasi minsan yung presyo ng kalamansi hindi na katulad dun dati noong araw. Ngayon yung presyo ng kalamansi mabilis tumaas pero mabilis din kasi bumaba. Kumbaga malikot masyado ang presyo ng kalamansi ngayon. Hindi katulad ng mga nakakaraan na mga panahon noon pa. Ang presyo ng kalamansi kapag tumungtong na yung tag-araw, buong tag-araw yan, mahal yan mga ka-agri. Hindi katulad ngayon na may tag-araw siya, sa isang buong tag-araw niya ay nagpapabago-bago yung presyo. Kaya napakahirap ulihin ang presyo ng kalamansi. Kaya tayo, ginagamitan natin yung matinding technique o matinding pag-aabang sa presyo kung tayo ay nagpapalaki ng bunga. Kaya dito kailangan patalasan tayo sa kalamansi. Lagi tayo nag-update ng presyo sa mga kapitbahay natin na may kalamansi, mga buyer. Pwede naman tayo magtanong dyan at para ma-monitor natin kung pataas na ba o wala pang galaw. Ganon. Pero ngayon, maganda nga ang balita, medyo tumataas na araw yung presyo, kaya tayo purahin na natin to, mabilisin na natin to na palakihin yung bunga kasi nga napakahirap magpalaki ng kalamansi, mahirap tumapat sa presyo at magastos. Kaya tayo kailangan natin na sa mataas na presyo para kumita tayo kasi nga mga ka-agri, ang puhunan dito hindi lang pagod, hindi lang po yung paggising ng maaga, pagtrabaho mo ng gabi, pati po kasi puhunan. Malaki rin po ang puhunan sa ngayon dahil napakamahal na ng mga materialis na ginagamit natin dito. Yung mga pang-alaga natin dito sa kalamansi mahal na, kaya kailangan talaga makabawi at kumita tayo para sulit yung puhunan at pagod natin dito. Update ko kayo, ikot-ikutin natin tong kalamansihan kung ano na ba ang status ngayon na to.
Marami pa tayong maliliit. Ito nga oh. Lampas gasaresa pa lang yung iba. Yung iba naman gaholin na. Tapos meron tayong mga tres tulad na to. Yan. Ito, pagka sinabugan natin ang abono to, within 15 days to, pwede natong pitasin itong tres na to. Pag nasabugan ng abono ngayon yan, at saka na-spray natin ng foliar yan, makakapitas na tayo ng unang pitas natin dito sa babunga. Pero ka-agree, yung pipitasin natin sa mga susunod na araw na to, siguro kung sa makalawa, makapagpapitas tayo susunod na araw, ay baka, ayun, kasi yung bunga na yun ay hindi po yun yung inalagaan natin na pabunga natin. Iba po yun, yun po yung mga pailan-ilang bunga nung habang nag-aalaga tayo. Tulad na to, ito, madilaw na nga ito. At may mga dilaw-dilaw na rin tayo, mga iba na iwanan din ng mamimitas natin. Wala tayong magagawa, ganun talaga. Kailangan lang din talaga natin na palagi naman silang iniikutan kapag ka namimitas para maipaalala yung mga naiiwan. At minsan talaga hindi naiiwasan, tulad na to, may mga madidilaw. Wala talagang ganyan talaga, wala tayong magagawa. Yun talaga ang kalakaran ko minsan. Basta mahalaga, majority ng mamimitas natin ay matino naman pumitas. Kaya papasalamat na rin tayo at nakakita tayo ng mga grupo ng mamimitas ng kalamansi na medyo talagang may malasakit talaga sa kalamansi yan. Pero syempre hindi naman lahat ng kasama nila ganun. Ay mahabang pasensya na lang ang kailangan natin sa mga ganyan. Na majority talaga gaholin, makaka-agree, gaholin talaga ito. Sana nga yung presyo na pagtinag na yan o yung paggalaw ng presyo na yan na pag-angat ay sana dire-diretso na yan at umangat pa at hindi na bumalik pa sa dati. Pero syempre hanggat sabi nga nila, hanggat hindi pa napipisa ang itlog, huwag tayo magbilang ng sisiw. Kumbaga tayo, natutuwa lang tayo na umangat na yung presyo at meron tayong kahit pa paano, meron tayong pitasin na mga pangilang bags at makakatikim na tayo ng libo sa ilang bags na mapipitas natin. Pero syempre yung susunod na pitas doon, kuma pa rin yun, crucial pa rin yun, hindi pa rin tayo nakasisigurado doon. Kaya tayo hanggat hindi natin nakukuha yung puhunan ay medyo hindi pa tayo kampante. Pero nakakahinga na tayo ng maluwag kasi yung sabi ko nga, kahit mababa ang presyo ay makukuha pa rin natin yung puhunan natin basta volume yung pitas, volume yung naging bunga ng kalamansi natin. Ako makaka-agree, napakalaking bagay ng maraming bunga ang kalamansi. Tulad ng sa akin na to, ako na pinagmamalaki ko na medyo maganda ang naging pabunga natin ngayon. At hitik naman din sa bunga. Hindi lang talaga sobrang hitik sa bunga, pero ako masasabi ko, kumbaga talagang makaka-volume na rin tayo. Pero syempre hindi naman tayo kampante pa dahil di pa natin nakukuha yung puhunan natin. At ngayon pa lang tumataas yung kalamansi, meron nga tayong pitasin, medyo alanganin pa, kumbaga konti pa lang naman, halawin lang, kumbaga mga pailan-ilan pa lang. At yan, sugal pa rin yan. At yung mapipitas natin na yan, itatapon uli natin dito sa kalamansi yan para naman sa mas magandang kita. Kumbaga lalagyan natin yan ng abono para yung susunod na pitas natin ay mahabol natin yung presyo ng kalamansi. Kasi nga kahit sabihin natin na ngayon pa lang umangat yung presyo, hindi natin alam kung talagang dire-diretso ba yung pag-angat na yan, kung hindi na bababa yan. Pero yung sa akin nga, sabi ko nga sa inyo, yung mga nakakaram vlog ko, kahit naman net lang ako ng 1,000 dito, kung makaka 300 bags naman ako sa tatlong pitas na yan, makanet ako ng 1,000 per bags, napakaganda na yan, makaka-agree. Kasi nga madalang yung mga presyo na matataas, tapos volume na volume yung pitas mo. Kaya minsan din talaga sa kalamansi, kumbaga tapatan din talaga sa presyo. Pero ako nga, palagi kong sinasabi sa inyo mga kakalamansi dyan, mga baguhan dyan sa pagkakalamansi, makapagpabunga ka ng volume, di baling mababa ang presyo, basta volume yung bunga mo, makakabawi ka ng puhunan at may kita ka pa rin kahit papano. At meron ka pa uling pangalaga para sa susunod. At sabi ko nga, hindi naman palagi na jumajack pa tayo sa kalamansi. Pero kapag ka naman kasi na-jack pa tayo sa kalamansi, lalo na kung medyo maluwang yung tanim natin at productive na nakatulad na to,
daan libo o milyunan ng kita rin kasi dyan mga ka-agri. Yun lang mga ka-agri, tips ko lang yan sa mga baguhan sa kalamansi. Kapag kayo no, medyo nag-aabang kayo ng presyo katulad ng sa akin, nagpapalaki ko ng kalamansi ko. Ano mga kakaraan nga kasi may delay ko to. Pero ngayon medyo tumitinag na yung presyo. Hahabulin na natin yung presyo mga ka-agri. Para syempre, abutan natin yung mahal na presyo. At yung sa atin na to ay panghabol na rin kasi nga yung atin ay kumbaga sa malapit na tayo sa finish line dito sa pag-aalaga natin sa kalamansi. At may mga partial na tayong pipitasin dito sa mga susunod na linggo. Puwera po yung hahalawin natin ngayong mga susunod na araw na to. May partial na tayong pitas dito siguro kung mapitas ko to hanggang makalawa ay makakuha tayo ng mga pang-abono dyan siguro. Yung unang pitas natin sa pabunga natin sa cycle na to, baka sa loob ng 2 linggo hanggang 3 linggo makuha na natin at medyo may volume na rin yon kapag ka na boost natin to ng mga abono at polya mga kagri. Paano? Hanggang dito na lang muna at medyo mahaba na yung vlogs natin. Update lang tayo ngayong araw sa Kalamansi Farm. Magandang araw po sa inyo lahat. Tutok lang po kayo dito sa Agri Juan.